Bantayan Island. Ha? Kaya nga, pwede naman dyan eh. Kaya bababa din ako. Kaya mga Kabenso TV, ito yung last day namin dito sa Bantayan. Kasi mamaya maya ng konti ibiyahe na kami pabalik ng Laguna. So good luck na lang sa amin kasi naririnig namin sa mga balita medyo humigpit daw yung biyahe. Ayan, naka-impake na kami. Dito kami sa Barangay Balidbid. So, alis na kami ngayong araw na to kasi baka abutan kami ng lockdown. Ayan, ito yan. Yung simpleng tulugan namin. Pero sobrang bait dito nung Nikap. Tinanggap kami rito ng sobrang welcome. Tsaka yung mga tao rito sobrang bait. So, pasalamat kami sa kanilang lahat. Ayan, biyahe na kami. Bossing, salamat. Till next time uli. Okay mga Kabenso TV, nandito na tayo ngayon sa port ng Hangnaya. Nakapagpaalam na tayo dun sa mga kaibigan, kapamilya, kakilala, lahat-lahat na. So kukuha na tayo ng ticket, patawid uli ng Cebu City. Kumuha na kami ng ticket uli pabalik kasi ang balita doon, magla-lockdown daw ang Leyte bukas. So sana hindi kami abutin ng lockdown. Okay na bossing, salamat. Okay, let's go. Pasok na tayo. Oops, medyo mataas. Kaya yan. Sumabit yung paa ko. After ng mga 1 hour mahigit na biyahe, nandito na tayo ngayon sa Hangnaya Port. Pababa na natin yung motor natin papunta dun. Tapos babiyahe ulit tayo papunta ng Bugo. Dun tayo sasakay ng
isa pang barko uli papatawid naman ng Leyte. Yes, go. Pwede na? Okay. Let's go. Okay na? Mataas. Okay, andito na tayo ngayon. Saan ang exit natin? Yun, nakalabas na tayo sa Hangnaya Port. Papunta tayo ngayon ng Pulang Bato sa May Bugo. Doon tayo uli sasakay papunta ng Leyte. Subukan natin dito, magtanong tayo kung may biyahe ng Leyte. Ayan, malalaman natin ngayon. Titignan natin dito kung may biyahe ng papuntang Leyte. Magtatanong tayo. Sa oras na, motoran. O yun pala eh, tara. Tadanaw lang yun. Hindi, Carmen. Carmen. Carmen po, tapos kung walang sa dukuan kasi, gabi na, alas 10. Sa Carmen, mas maganda. Carmen. Okay. Carmen Port. Right? Oo, yun, tama. Ano yung barangay? Barangay Carmen. Nasa sa inyo ba? Magtanong naman to. Tanong lang yung... Papunta ng Cebu yun. Wala raw biyahe ng Leyte kasi sira yung barko nila. Kaya lilipat tayo sa may Carmen Port. Hahanapin natin yun. Meron daw biyahe ron ngayon. Mahigpit yung papasok, pero yung palabas hindi na sila mahigpit sa palabas. Okay lang. Yung mga papasok, yung mga hinaharang nila papunta ng Hangnaya. Hindi sila mahigpit sa palabas. Pero siyempre, kailangan i-respeto mo yung mga checkpoint. Hindi ka pwedeng basta-basta magmapatulit pagka yung papasok ka ng checkpoint. May ginagawa sila rito. Hindi naman siya actually checkpoint. Parang nabagsakan yata. May aksidenteng nangyari. Slow down, checkpoint again. Ayan, hindi naman nila talaga pinapansin lahat. Ayan, nasa Carmen na tayo ngayon. Hahanapin na lang natin dito kung nasan yung port ng Carmen. So, ipagtatanong natin. Pwede yata tayo pumasok doon. Leyte. Salamat po. Ayan, didiretso tayo. Hanapin natin dito yung kuhaan ng ticket. Nandito kami ngayon sa Carmen Port. Bibili kami ng ticket papunta ng Leyte. Okay. Sige, salamat. Opo. Nandito tayo ngayon sa may Coast Guard. Dito daw kukuha ng ticket. Dito, subukan nyo dito sa sa may dry dock ba? Wala daw passenger dito, cargo lang daw. Dito kasi yung driver at saka helper lang yung yung mga mga tracking ba? Opo. Sabi nila meron daw dito sa kayan ng Carmen papunta ng Ormoc. Meron nga pero lang rolling cargo lang. Hindi passenger. Saan po pwede, sir? Kami sir, sir. Dito sa sa may Dungguan. Malapit na rito. Malapit lang ma'am. Pagkalabas nyo dyan, tapos... Sa kaliwa kami. papunta. Parang napansin ko nga yun. Ayo. Ang nakalagay dito sa kuwan, AB Asnar naman. Ayun, tara. AB Asnar. AB Asnar. Bali, unahan lang siya sa may kuwan, sa may... Pagpapunta kayo doon, makita kayong gasolinahan ba? Unahan lang. Oo nga, parang napansin ko yun. Salamat po, sir. Salamat sir. Kasi may apel siya tayo mahal alas 10. Okay na. Di wala tayo magagawa. Kung alas 10, di magpahinga muna tayo. Yan, galing kami ng port ng Carmen. Meron daw biyaheng Leyte, kaso lang puro cargo pala dyan. Kaya lilipat tayo sa Dungguan.
Tatanong natin kung may biyahe ron, tsaka kung anong oras. Ito. Ayan mga guys, lumipat tayo sa Dungguan Port. May biyahe po. Wait. Ayan, pwede kang magtanong. Tatanong po kami. Galing tayo ng port ng Dungguan. May biyahe daw, kaso hindi talaga sure kung merong biyahe ng alas 10 ng gabi. Hindi, irregular daw ang biyahe nila. Tapos kailangan pagkasasakay ka dyan, yung ORCR ng motor patatatakan mo sa Coast Guard dun sa may Danau. Guys, nandito kami sa Cebu City ng sa Pier 4 nila. Kasi dun sa mga port na mga pinuntahan namin, walang biyahe. Tapos yung isang port na pinuntahan namin, Cebu City, lockdown daw, walang biyahe. Yan, pinasubukan ko sa asawa ko pumunta dun sa may mga ticketing office. Ewan ko, parang mukhang nahihirapan kumuha ng ticket eh. Sana makakuha kami ng ticket patawid ng Leyte. Kasi pag hindi kami nakakuha, hindi na rin kami makakabalik ng Bantayan. Pero magtanong na lang daw tayo doon ng opisina ng Roble. Ayun, tara. Ayun, mukhang may pag-asa sa Roble. Sabing gano'n nung napagtanong mo. Saan ang banda daw? Dito. Lalabas ulit tayo. Okay, sige. Pupunta tayo sa opisina ng Roble. Kasi sabi nila, may biyahe raw papuntang Hilongo. Sana totoo. Yan mga guys, ito na lang yung last chance namin na makakuha ng ticket. Ayan, yan. Nasa iyo eh. Ayan, kailangan ng lisensya tsaka ng registration. Sana makakuha, kasi kapag hindi kami nakakuha, malalockdown kami rito. Wala naman kami ibang pwedeng puntahan dito. Palabas na ako ng Roble Shipping Line Incorporation. Nakakuha kami ng biyahe alas 9 papunta ng Hilongos. Binibigay na namin yung ticket. Doon na lang daw sa loob. Papasok ka pa sa loob? O ipapasok ko na to? Sa kabila, doon ako dadaan. Papunta na tayo ngayon sa Graceful Star, yung Roble. So papasok tayo doon. Sir, pwede na ako pumasok? Sticker sir. Sticker sir. Para sticker sir. Barko. Hilongos ka or mo? Dito po ako sa Sa Hilongos or mo? Sa Hilongos. Hilongos ka tong Graceful. 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 Salamat ah. Yan yung sasakyan natin, Graceful Star. Magla-lockdown daw bukas ng umaga. So ito na lang talaga yung choice na bibiyahe papunta ng Hilongos. Kasi bukas baka wala nang bumiyahe. Marami kami mga pinuntahan, mga dinaan ng mga pier. Wala silang mga biyahe. Walang mga biyahe yung ibang mga pier. So ito na lang yung last option namin dito sa Cebu City. Itong Graceful Star, itong sasakyan namin. Mamaya-maya ang mga alas 9, bibiyahe na to. Sigurado gabi na kami or madaling araw na kami makakarating sa Hilongos. Papasok na tayo sa barko. Ipwesto na natin itong motor. Kasama nung mga yon. Sa kabila na. Okay. Eto na naman tayo. Nandito na naman tayo sa loob ng barko. Yan. Good luck to us.
dire na. Kopya. Ayan, narating na natin yung port ng Hilongos. After ng mga ilang oras na biyahe, nandito na tayo sa port ng Hilongos. So nagmamaniobra na lang yung barko para itutok dun sa pier yung pinaka gate niya para pwede nang bumaba. Palabas na tayo ng port ng Hilongos. Bali ang oras natin ngayon ay 3:30 ng madaling araw. So tuloy-tuloy lang ang biyahe natin ngayon. Okay na? Tara. Sir, ito po. Gusot-gusot na. Salamat. Yes. Okay, let's go. Yun lang, pinakita lang yung mga documents. Ewan lang natin kung meron pa tayong mga ibang dadaanan dito sa Ilongos kasi lockdown daw dito. Yan, madaling araw pa lang ngayon kaya walang mga nagtitinda pa rito sa bayan ng Ilongos. Pero yan, ang ganda ng lugar nila, oh. Ayun naman, ang biyahe naman natin ay papunta ng Dulag. Ang oras natin ay 4:11. Medyo madaling araw na. Maya maya ng konti, maliwanag na yan. Yan. Ganda tayo ng ilaw na malakas. QR code. Sir. Isa pa. Salamat ha. Yun. Enter tayo ng bye-bye. QR code lang naman ang hiningi. Ayan, dito kami sa tabing dagat dito sa Baybay Leyte. Madaling araw na. Alas 5 na. Dito kami ngayon. O yan, bili kang pandesal. Umaapaw pa yung pandesal ni ate. Oo. Magkano po isa? Piso lang. Uy, ang mura naman ng pandesal dito. Piso lang namin eh. Ito na talagang piso namin. Piso lang pandesal dito. Oo. Pero yung iba, 2 piso, 5 piso. May palaman ka. Wala. Ay, okay lang. Masarap po yan, mga parang masarap. Oo, syempre. Subukan nyo lang. Mga dito na 14 pesos na po. 40. Pandesal muna tayo. Dito sa tabing dagat. Salamat ho ah. Opo. Ayan oh. Sarap. Ang sarap. Siyempre ako din. Kain tayo. Ayan, pandesal. Tapos dito kami sa tabing baybayin. Ayan, sobrang sarap mag-almusal dito ngayon dito.
ganda diyan. Sarap tumira dyan sa may sa tabing ano na yun, no? Sa tabing bundok na yun, no? Kaya nga yan. Siyempre, papunta tayo ng Tacloban. Yun. Coffee break muna tayo sa tabing kalsada. Yan, sige, timpla ka na ng kape natin. Yun. Plus pandesal. Ganda pa rin dito. Ang lamig dito, parang ang klima niya para kang nasa Tagaytay. Malamig. Parang ang mas malamig pa sa Tagaytay, no? Woohoo! Sarap. Ang ganda ng lugar, ang ganda dito sa Baybay, ang lamig. Ang lamig! Woohoo! Solong-solo natin, oh. Kahit magsisigaw ka rito, oh. Kahit magpaliko-liko ka, walang problema. Ang sarap bumiyahe dito. Oh, may chuchu. Chuchu! Uy! Kala ko, liliko siya. Ayan, dito kami ngayon sa bayan ng Mayorga. Ayan. Ito yung... Ha? Ayan, oh, Mayorga. Saan? Doon, papunta doon. Eh, wala na yan. Probinsya na yan. Mas mura dito. Ay, 57. Welcome to Dulag. Dakuratong Country. Kala ko Dakuratong Country. Yan, nandito na tayo ngayon sa Dulag. Tuloy-tuloy pa rin yung journey natin pabalik ng Laguna. Papunta pa lang tayo ngayon ng Palo. Yan, tingnan natin kung anong mangyayari dito sa biyahe natin ngayon. Tacloban City. E-enter na tayo. Yan, may konting checkpoint pero wala naman, diretso lang. Checkpoint, wala naman silang magiging problema sa checkpoint sa atin. Kasi palabas na naman tayo ng Tacloban. Ayun, dun tayo, tumigil tayo mamaya doon sa may tuktok. Yan, oh, kulay green ng tubig. Ayun, makikita natin dun yung Tacloban City. Ayan, yung pula, yung haba. Ito yung island sa ilalim yan, oh. Ayan yung island, oh. Ayan yung island. Oo, meron. Para may simbahan sa ilalim. Ayan yung simbahan yan, oh. Ayan, oh. Ayan, ang ganda ng San Juanico Bridge. Ayan yung pula, yung haba. Ayan, malapit na tayo sa dulo. See you next year, Tacloban City. Okay, on the way to Catbalogan. Ayan, nandito na kami ngayon sa Samar. Dire-diretso pa rin. Nandito tayo sa Switzerland ngayon. Ayan, ang ganda, oh. Ma-blue-blue yung yung mga bundok. Ayan, tikman natin yung binagul na galing sa Dagami. Huwag mo na kunan yung mukha ko. Ayan, titikman natin kung masarap. Kung ganun pa rin ba yung traditional na lasa ng binagul noon, saka binagul ngayon.
Sobrang po na yung mukha. Sarap. May laman sa loob. Meron yan. May parang kalamay sa loob yan. Ano? What do you think? Sarap? Ikaw nakakaalam eh. Hindi. Kaya masarap sa'yo. Sarap. Yan, nandito tayo ngayon sa malapit na tayo sa Catbalogan, Samar. So yan, ganda na. Ayan, ang gaganda ng mga ano dito, daming mga talaba dito, at mga tahong, ng mga tindahan dito. Yun. Ayan, dito. Ito yung sa may Alin, Samar. Alin na ba tayo? Ito yung Samar. Ayan. Ganda ng lugar nila. Ayun, sobrang lakas ng ulan dito sa Catbalogan. Malapit na sana kami sa bayan, kaso bigla kaming inulan ng sobrang lakas. Buti may nasilungan kami para magpahinga. Mga Kabenso TV, on the way na tayo papuntang Alin. Medyo malayo-layo pa. Alas 3 na ng hapon. Manggagabi tayo sa pagsakay sa barko. Hindi lang namin mapigilan na tumigil dito para makita tong napakagandang view na to. Medyo nakakatakot nga lang kasi ang taas, oh. Pwede kang mahulog. Yes. Ang ganda ng Calbayog. Dire-diretso pa rin tayo papunta ng Alin, Samar. Last na, tigilan natin. Ayun, pahinga muna habang nakatingin sa magagandang mga tanawin. Pag nakita nyo sa personal to, talagang sobrang maganda siyang tignan. Ang ganda ng itsura niya. Ayan, doon kami galing kanina sa mga bundok na yun. So medyo maambon pa rin, kaya stop over muna kami dito. Yes, nakakain na kami. Malakas na uli kami, pero 2 hours pa ang biyahe. Uy, ang ganda rito. Papunta ng Alin. Pero okay lang kasi nag-i-enjoy naman tayo lagi sa biyahe. Ayan, katulad nito. Oh, magandang tanawin. Tapos ang sarap pa nung kinainan namin, mura pa. So enjoy ang biyahe. The ride must go on. Maapaw yung tubig galing sa bundok. Ayan, yung ilog na to, ang gandang tignan. Point. Apo. QR code. Sir, may da. Paano ka mo? Laguna pa ka? Oo. Sige, diretso. Salamat. Sige, sige. Mo, sir. Salamat, sir. Ayan mga Kabenso TV, galing tayo sa checkpoint ng Calbayog. Yun, hinahanap lang sana yung QR code, kaso lang wala na kami QR code ng Calbayog, no? Ang ginawa na lang, tinanong kung saan kami pupunta. Sabi ko Laguna. Wala na silang tinanong pang marami, pinadiretso na kami.
Kaya okay lang yon kasi tawid dagat. Ayan, on the way na kami papunta ng Alin. Ayan, itindaanan papunta ng Alin. Kaya medyo hapon na. Yun, oh. Yun, oh. Ganda rito. Binawasak na nila yung bundok, oh. Ang bundok na malaki. Ayos sa bundok. Woo! Ganda rito. Sarap ng ganito mga ganito. Simpleng pamumuhay ng mga tao rito. Hindi masyado bang maganda yung bahay, pero mukhang masaya namang mamuhay rito. Ayan, nabutan na naman natin to. Napit-napit na tayo. No? Against the light, man. Hindi, kung sa araw, hindi mo na pwedeng itapat yan. Wala yan. Ayun, oh. Oh, ganda, oh. Medyo padilim na. Hindi, medyo hapon na siya. Pero tignan nyo. Yan, malapit na kami sa may Alin. Minto muna kami dito sa lugar na to kasi ang ganda ng tanawin. Ayan, oh. Nga lang, medyo delikado rito kasi mataas siya. Pwede kang mahulog. Pero maganda siya. Medyo natatakpan nga lang. Pero makikita mo na yung mga dulo ng, ayan, mabato sa ilalim. Medyo hapon na. Ayan, dito kami. Hindi naman kami aabutin ng gabi rito. Kailangan makalabas kami rito bago maggabi kasi walang mga ilaw dito. Nagmamadali na kami kasi makapun na. Medyo madilim na. Oras natin mag-aanas sa isla. Yan mga guys, oh. Padilim na. Kailangan makarating na tayo sa Alin para hindi tayo abutin masyado ng dilim dito kasi ang madilim dito sa lugar na to, walang mga street light, tapos may mga medyo walang kabahayan na mga dadaanan, kaya magmamadali na talaga tayo. Ang tulay to, kaya may tulay kaming dinaanan, solidong tulay. Medyo madilim na. Kailangan makarating na tayo ng Alin.
light eh, maliwanag naman yun. Pero mas maganda pa rin kung makakarating na tayo ron ng medyo bago magdilim. Ayan, yan na mismong kabuuan ng dagat dito. Ayan oh. Ayan, padilim na talaga. Medyo madilim na. Sana malapit na tayo. Pero tingin ko malapit na tayo eh. Sige po. ORCR tapos mag-face. Thank you. Window 1, window 1. Yata window 1. Bababa na lang ako rito. Hanapin mo na lang yung window 1. Saan? Mga guys, nandito tayo ngayon sa Santa Clara Port. Bali dito kami sasakay ng papunta ng Matnog. Ayan, kumukuha na yung asawa ko ng ticket para sa motor. Mamaya i-compute natin kung magkano. Ay, ikaw na bahala dyan ha. Pwede naman eh. Ayun yun, dun. Medyo ang aantay namin yung darating ng 7 o'clock ng gabi, yun ang aantay naming barko. Okay na, natatakan na ng Coast Guard, so okay na to. Salamat. Okay, papasok na tayo sa ferry boat. Manifesto na kayo, sir? Gilid. Baba ka na pala. Wala na muna lang ako pagpasok. Ayan ah. Ayan, papasok na ako. Gilid daw, gilid. Okay na. Wala halos pasahero. Halos solo namin tong isang buong floor na to. Ayan, umaandar na siya papunta ng Matnog. Ayan, maya konti nandun na kami. Tapos pagbaba namin ng Matnog, bibiyahe pa rin kami para mas maaga kami makarating. So yun, antay-antay na lang na makarating sa Matnog. Ayan, tulog na yung asawa ko. Andito na kami ngayon sa Matnog, Sorsogon. Ang oras natin ngayon 11 o'clock. Medyo mabilis naman yung biyahe. Ayan, gabi na. So bibiyahe pa rin naman kami ngayon. Magandang bumiyahe kasi tahimik ang dagat sa gabi. Ayan, dito tayo mamaya dada. Ayan, palabas na kami ngayon ng Matnog. Ayan, nandito na kami ngayon. Okay, nandito na tayo ngayon sa Matnog. So, saan tayo ngayon? Hanapin natin yung daan palabas. Okay, back to work tayo. Biyahe uli. Welcome to the island of Luzon. Susunod na lang tayo sa ibang mga sasakyan dito para may cover tayo ng konti. Ito yung checkpoint na dadaanan natin pag galing tayo ng Matnog. Papasok tayo ngayon. Taas ng hams dito, kahoy. Ayan, pang okay naman. Wala naman tayo naging problema dito sa checkpoint. Ayan, buti nakapag-install kami ng malakas na ilaw, yung mini driving light. Kasi dito sa lugar na to, zero visibility pag pinatay ko yung ilaw ko. Kami na lang ang nagmo-motor dito sa lugar na tong sobrang dilim.
Tapos pasigsag-sigsag pa. Pero syempre, hindi naman pwedeng hindi tayo bibiyahe ngayon. Isa to sa mga experience namin na ngayon lang namin naranasan, yung mag-drive ng ganito kadilim, ganito kalayo, tsaka yung halos wala na kaming kasabay. Sobrang dilim kapag pinatay ko yung ilaw ko na mini driving light. Wow, grabe, ang dilim. Ano bang lugar to ngayon? Irusin. Ayan. Mahaba-haba pa ang biyahe natin. 11:21 na ng gabi. Nasa Sorsogon pa rin tayo. Pero mahaba-haba na rin yung natakbo natin. Papunta na tayo ng Legazpi City. Dito kami ngayon sa 7-Eleven ng Sorsogon. Dito kami sa proper. Ang oras natin ngayon ay 11:39. Magko-coffee break lang kami, tapos diretso uli ang biyahe para matanggal yung antok namin. Tapos konting pahinga lang, biyahe na uli. Ayan, hotdog tsaka coffee, okay na yan. Ayan, back to biyahe na naman tayo mga guys. Ang oras natin ay 11:59 PM. Nandito tayo sa proper ng Sorsogon. Ay, ang oras natin ay 12:20 ng ating gabi. Dito pa rin tayo, going to Legazpi City. Isa na lang tayo sa madilim na mga kalsada na to. Medyo bilisan ng konti. Sobrang tahimik na talaga mga guys. Ang oras natin ay 12:28 ng gabi. Malapit ng magmadaling araw ng alauna. Talaga, kaya tahimik na talaga. Halos talagang kami na lang. Ang ilan-ilan na lang yung nakakasalubong namin. Checkpoint. Papasok lang ang sinisita nila. Yung palabas, hindi na talaga nila sinisita. Ayan, nandito tayo ngayon sa, malapit na tayo sa SM ng Albay. 12:39 ang oras natin ngayon. Ayan, Naga City, 105 kilometers magmula rito. Medyo malayo-layo pa. Ayan, ang oras natin ngayon is 1:18 ng madaling araw. Nandito tayo ngayon sa may Albay pa rin. Naghahanap na lang tayo ng pwedeng check-in. Kasi magmula rito hanggang Naga ay nasa kulang-kulang 100 kilometers pa. Ayan, mag-check-in na lang muna tayo. Kasi alanganin oras. 1:21 ang oras natin ngayon. Ang Naga rito is nasa kulang-kulang 100 kilometers pa, kaya alanganin na, kaya pwede na tayo mag-check-in dito kasi ito na yung parang huling nakita kung pwede mag-check-in eh. Pasok tayo kung meron pa. As usual, may kwarto boss, ordinary lang. Ayun, tara.
Dito na pala to. Good morning mga Kabenso TV. After namin magpahinga, ngayon alas 7 na, tuloy naman uli ang biyahe. Pero bago natin ituloy ang biyahe, dadaan muna tayo dito sa malapit sa Mayong Volcano. Total, nandito na rin lang tayo. Ganda oh. Mamaya, pagka dating natin doon, baba tayo. Ayan, dito tayo. Ayan, tuloy-tuloy na uli yung biyahe natin papunta ng Naga. Ito yung diversion. Nandito na tayo. Welcome, Ginubatan. Yan, ang checkpoint ng papasok ng Pulangi. Mahigpit na. Kaya yung mga magbabalak papunta ng Bicol, ayan, medyo mahaba na yung pila ng checkpoint. Talagang sinasala na nila. Yun o, dito tayo sa Nabua. Ang ganda ng simbahan nila rito. Ayan, Porta Santa. Diretso. Ayan, dito tayo sa pamilyang bayan nila. Okay, andito na tayo ngayon sa Welcome to Naga City. Yun, ang arko ng Naga City. Andito kami ngayon sa Libmanan, Mambulo. Biglang lumakas yung ulan, sobrang itim ng ulap kanina, kaya ayun, buti nakakita kami ng sisilungan naming gasoline station. So mababait naman yung mga gasoline boy rito, pinayagan kaming sumilong. Tapos meron din ditong Lendes Tourist Inn. Ayun, sa Mambulo, Libmanan, Camarines Sur. Ayan, next time dito kami pupunta para mag-check-in. Medyo maambon na naman. Kanina lakas ng ulan. Papunta na tayo ng Sipokot. Yun, no, nandito na tayo. Welcome, Sipokot. Ayan, nandito na tayo ngayon sa Sipokot, Camarines Sur. Ayan, papunta na tayo ng Ragay. Dire-diretso na to papunta ng Laguna. Ito na yung way na papunta ng Quezon, Tagkawayan. Dito na tayo sa Ragay. Nakalagpas na kami sa checkpoint ng Del Gallego. Hindi naman nila sinisita yung mga papalabas ng Bicol, yung mga papasok lang yung sinasala nila. Kaya kung palabas kayo, papunta kayo ng Quezon, baliwala naman, hindi na nila pinapansin. Hindi ko na nakuhanan kasi naputol yung video. Hindi naman siguro, naka-helmet naman tayo. Walang helmet. Ayan, nandito na tayo sa Arco. Alam ko, Arco ng Tagkawayan to eh. Ayun. Yay! Malapit na tayo. Ginawa nila kami. Ayan, nandito na tayo ngayon sa Camarines Norte. Ayan. Okay, dire-diretso lang tayo. Kailangan natin marating yung gasolinahan doon sa may boundary para makapagpahinga tayo ng konti.
Tapos makapaghilamos. Yun, okay na. Tapos maya konti, biyahe na uli. Hinga muna tayo rito, mag CR muna tayo bago tayo pumasok ng Palusena. Ayan o, ang Lucena ay 116 kilometers. Back to biyahe tayo. Ang Lucena natin ay 116 kilometers pagmula rito. Tara na, habang maliwanag pa. Yan, Diyos Mabalos. Labas na tayo sa gateway ng Bicolandia. Ayan, sinet ko yung speedometer natin para ma-monitor natin kung papataka siya na 116 kilometers pagmula dun sa pinanggalingan natin hanggang Lucena. Lalabas na tayo sa Calawag. So, pagmula dun sa pinanggalingan natin hanggang dito 28 kilometers. Ayan, nasa Lopez, Quezon na tayo. Liliko tayo ngayon dito sa diversion ng Lopez. Ito yung madalas kong ipakita sa inyo sa gabi. Nandito na tayo sa Clariden. Ayan, ang lugar na maganda kahit paulit-ulit mong tignan. Okay, mga Kabenso TV, nandito tayo ngayon sa Atimonan. Bali, tapos na kaming magkape, tsaka kumain na rin kami para dire-diretso na yung biyahe. Bali, ang oras ngayon ay 6:29 ng gabi na. Dun sa 116 kilometers na papunta ng Lucena, nakaka 81.7 kilometers na kami. So yun, mukhang gagabihin na uli kami. Yan mga guys, naloko na. Yung dalawang gulong ko sabay dumapa, sabay naplat. Nandito pa naman kami ngayon sa may diversion. Walang mapabulkanizan. So hindi ko alam kung anong gagawin dito. Baka itulak na lang muna namin. Ito ang pinakamalupit dito. Sobrang layo pa ng lalakarin namin, tas sobrang dilim. 2 kilometro pa raw yung vulcanizing. Teka, paano to? Pagtsatsagaan natin to. Teka, paunahin muna natin yan. Wow. Ito mga guys, sobrang dilim. Tapos puro truck pa yung dumadaan. Malayo lalakarin natin na ganito kadilim. Senyasan mo yung truck pag nasa likod. Ipailawin mo yung cellphone mo. Wala na, hindi na makita. Hindi naman pwedeng patakbuhin natin to. Madudurog to. Lalo tayong hindi makakauwi nito. Huwag kang kabahan, akong bahala. Ano ba nangyari sa atin? Sobrang dilim dito. Hindi tayo pwede magpabukas. Hindi. Asan natin dadalhin to? Hindi, dyan muna tayo. Kapadala tayo ng ano. Teka. Hindi tayo dyan naman napakadilim. Ang layo-layo natin. Hindi, ayan, may maliwanag na dyan. Tara, dali, maglakad na tayo. Tayo tumambay sa maliwanag na yun. Ayan, meron dun yun. Ay, kung saka malapit na tayo, saka pa tayo nagkaroon ng problemang ganito. Walang signal yung cellphone. Ayun, nagsabay-sabay na yung mga problema namin. Wala ring signal yung cellphone. Sabi naman nung residente rito, baka may malapit na ditong vulcanizing. Kaya kailangan mapuntahan. Yun nga lang, sobrang dilim dito mamaya, banda dun. Paunahin muna natin yung mga truck para hindi delikado. Ang layo pa. Ay. Malayo-layo pa raw yung vulcanizing.
Ayan, dilim na naman dito. Halos walang makita. Ha? Sige, halika na, bilisan mo. Ay, medyo malayo-layo na yung nilalakad namin. Kasi madilim na naman. Kaya nga, malapit na siguro. Sana naman malapit na. Malayo-layo na rin yung nilalakad namin. Sobrang dilim. Ayun, di ba yun na yata yun? Ayun yung galing dun sa ano. Ay, dito pa rin kami ngayon sa diversion. Pero natatanaw na namin. Siguro yun na yun. Sana nga. Hindi, sige, tabi ka lang. Nakikita naman nila tayo. May ilaw naman yan. Wow! Isa pang problema namin, sobrang bibilis nung truck na nasa likod namin. Meron pang time na wala kaming matabihan kasi bangin yung gilid. Tapos may daraan bigla na malaking truck. Bibilis. Ayan, masyado kasi kung nagtiwala dun sa gulong na bago. Kasi bago kong dalawang gulong na to. Pero hindi ko inaasahang magkakaganon kasi bago nga eh. Yun yung aral dun. Okay ka lang? Kaya mo pa? Magano ka ng gamot mo para hindi ka sumpungin. Ito, parang hindi naman ito eh. Ayan, ang nakakatakot. Tsaka medyo bumigat na yung pagtutulak kasi parang medyo pataas na siya. Ayun pa. Malayo-layo na rin yung nilalakad namin. Sana naman may bukas pang vulcanizing. Sana tanggapin tayo rito. Ay, salamat, bukas pa yata. Ayan, bukas pa nga. Bossing, pa-vulcanize kami. Yung likod. Ayun, ang problema natin ngayon. Kailangan lagyan ng tire sealant, tsaka ang laki ng butas niya. Lagyan na ng tire sealant? O sige, lagyan mo na ng tire sealant. Total, may Gcash naman kayo. Kasi sobrang malaki yung butas niya, tsaka ang dami. Hindi ko alam kung ano nangyari. Kumbaga, hindi lang basta bayad yung importante, yung tulong din eh. Kasi sa hirap ba naman ng kung walang ganto dito, di ba? Okay na. Tara. Bossing, maraming salamat. Ayos. Ay, maraming salamat. Ayun. Hindi na yan. Okay na yan. May sealant na yan. Medyo mura nga sila sumingil eh. Ayun mga guys, tuloy na naman ang biyahe namin. Medyo kinabahan kami ron kasi sobrang dilim nung dinaanan namin. Mabilis yung mga sasakyan, tsaka halos zero visibility talaga. Ayan mga guys, dito na tayo ngayon sa Pagbilao. Pasensya na kayo kasi barado na yung ilong ko, kaya hindi na ako makapagsalita na maayos. Sinumpong na talaga ako ng allergy ko. Palimula tayo na Sariaya. Ayan, 4 kilometers magmula rito hanggang Sariaya. Yan mga guys, nagpagas na kami para tuloy-tuloy na tong biyahe na to. Wala nang hintuan to hanggang sa destination namin. Hindi na kami mag-stop over. Bahala na kung kay anong oras makarating. Basta dire-diretso na to. Ito na yung checkpoint na Chao boundary. Tingnan natin kung haharangin nila tayo. Okay. Magandang gabi, pasok po tayo. Apo.
Laguna po. Pauwi na kayo, sir? Opo. Saan po kayo galing? Taga Kabuyaw po Sabi kami. nga sa may lisensya, mamaya dala po kayo ID, ma'am? Meron po. Pakita mo yung ID natin. Yung lisensya ko, pakita mo kay sir. Kabuyaw? Opo. Layo pa. Ginabi na po kayo, sir. Oho. Saan po kayo galing? Sa Camarines Norte, sir. Oo. Kung galing pa kayo Bicol? Oho. Dahil po. Opo. Police clearance ID. Opo. Sir, wala saan yung ano nyo? Hindi pa nyo nakukuha yung ano nyo? Hindi pa, sir eh. Hanggang ngayon, hindi pa binibigay sa Kalamba yan, sir. Sige po, kunin na lang sir. Opo, salamat po. Ingat po, ingat po. Maraming salamat po, sir, ha. Magandang gabi rin po sa inyo. Ano po? Sir, salamat po. Ayun, ang oras natin ngayon ay 10:12 ng gabi. Yun yung checkpoint ng Chaong, Quezon. Yun lang naman, hiningi lang naman yung ID saka license. Tapos tinanong kung saan kami galing. Ang sabi namin, galing kami Camarines Norte kasi galing din naman kami talaga doon. Tapos tinanong kung saan kami uuwi, naghanap ng residential ID and yun, nakapagbigay naman kami, okay naman. So yun, tuloy pa rin, nakapasok kami. Nandito tayo ngayon sa bayan ng San Pablo. Bali sa Kalawan, Laguna na tayo dadaan, pa-shortcut dun sa bay, papunta ng Los Baños. Ayan, hahanapin na lang natin yun. Ayan, dito na tayo sa Kalawan dadaan para shortcut na tayo. Hindi na tayo nag-Alaminos kasi medyo mahaba pa. Tapos andun din yung checkpoint na sasalain na papunta ng barangay. Oo, dito yun. Usual, pag gantong oras parang solo mo na. Ano solo mo na yung kalsada. Oras ay mag-aalas 11 na. Nagtayo na rin sila ng checkpoint dito, pero sa barangay nila. Wala naman tayong magiging problema kasi nasa loob na tayo ng Laguna. Yan mga ka-Benso TV, bali kakaliwa na tayo dyan, papunta na tayo ng Los Baños. May checkpoint dito pero wala naman, okay lang naman. Ayun, malapit-lapit na rin kami kasi susunod sa Los Baños, Kalamba na. Ayan mga ka-Benso TV, nandito na tayo ngayon sa Kabuyaw, Laguna. So, yun yung story ng biyahe namin magmula Cebu, Bantayan Island hanggang dito sa Laguna. So, yun. Dito na namin tatapusin tong videos na to. Huwag nyo na lang kalimutan mag-comment, mag-like at mag-subscribe na rin kayo sa channel namin. So, maraming salamat sa panonood. See you next vlog.